So, mapaghiganting nga ba o hindi? Yan ang tanong na sinusubukang sagutin ng isang artikulo tungkol kay Vice President Sara Duterte. Halina't busiin natin yung mga sinasabing contradictions na kanyang kinakaharap base dito sa pagsusuring ito. Ito yung naging sentro ng usapan. Malinaw na malinaw yung sinabi niya. Wala sa ugali ko yung pagiging vindictive. Ang linaw, di ba? Pero ayon nga sa source article, baka kailangan nating tingnan to ng mas malapitan. At eto na nga, kasi mabilis na ipinakita ng article yung kabilang side of the story. Ikinumpara agad yung sinabi niyang yan sa isang pahayag niya noong November. Sa kaliwa, sinasabi niyang hindi siya mapaghigante. Sa kanan, medyo mabigat yung binitawang salita. At dahil nga doon sa bigat ng sinabi niya noong November, sabi ng source, nag-trigger yan ng seryosong legal na aksyon. Ang resulta, nagsampa ang NBI ng mga kasong kriminal para sa grave threats at inciting to sedition. Ito pa yung interesting, yung timing. Kasi ayon sa article, sa mismong araw na sinabi niyang, hindi ako mapaghigante, yun din pala yung araw na kinunpirma ng DOJ na mayroon ng draft resolution para sa mga kasong yon. Nagkataon lang ba? Sabi ng source, baka strategic yung interview. Okay, so iwan muna natin yung mga legal issues na yan. Pag-usapan naman natin yung mga plano niya para sa hinaharap, partikular na para sa 2028 elections kasi tinalakay din yan sa artikulo eh. Sinipi ng article yung description niya sa magiging role ng kanyang vice-presidente. At dito, yung partikular na trabahong ibibigay niya, kapansin-pansin. Siya ang magpapanagot. Yung salitang yan, napakabigat ng kahulugan niyan sa politika. So paano to in-interpret ng source? Para daw siyang naghahanap ng, in their words, isang designated attack dog. Alam niyo yun, parang may tagahabol sa mga kalaban sa politika para siya ang makapag-focus sa ibang trabaho bilang presidente. Ganon yung dating. Pero teka, hindi lang pala sa pagpili ng VP natatapos yung mga plano niya. Sinuri rin ng article yung mas malawak pa niyang ambisyon. At hindi ito para sa 6 na taon lang ha, pinag-uusapan natin dito yung dekada. So tinanong siya ng diretso, sa tingin mo ba, kaya mo ayusin ang mga problema ng bansa? Simple lang yung tanong. Pero yung sagot niya, dito raw talaga marami ang napaisip kung hindi man nagulat. Ang sagot niya, hindi 6 na taon, hindi 12, 30 taon. Uulitin ko, 30 years. Imagine nyo yun, 5 presidential terms yon. Yan yung binigyang diin ng source. Siyempre, agad tong ikumpara ng source sa sinasabi ng konstitusyon natin. At malinaw doon, 1 term, 6 years lang, bawal ang re-election. So, anong ibig sabihin ng 30-year plan? Gusto ba niyang baguhin yung konstitusyon? O baka hindi lang niya alam yung batas? Yun yung tanong na iniwan sa ere. At lahat ng mga kontrobersyal na pahayag na to, ayon sa article, hindi yan nangyari sa isang hiwalay na mundo. Sabi nila, konektado lahat yan sa mga mabibigat na hamon na kinakaharap niya ngayon sa politika at sa batas. Para mas maintindihan natin yung pressure, tingnan niyo tong timeline na binuo ng source. Grabe yung bilis ng pangyayari sa loob lang ng 1 linggo. February 18, nag-announce siyang tatakbo, tapos boom, may impeachment complaint. Pagkalipas ng 3 araw, yung interview niya sa SMNI, kasabay pala ng balita mula sa DOJ. Tapos 2 araw lang, may hearing sa ICC para sa tatay niya. Sunod-sunod, di ba? Okay, so ano ba yung laman ng impeachment complaint? Ayon sa article, 5 mabibigat na bagay yung grounds. Nandyan yung paglabag daw sa konstitusyon, pagtaksil sa tiwala ng bayan, at yung mga mas seryoso pa, like graft and corruption, bribery, at iba pang high crimes. Hindi biro yung mga akusasyon. At isa sa mga pinakamalaking issue dyan, ayon sa source, ay yung usapin ng confidential funds. Pinag-uusapan natin dito ang 612.5 million pesos. Malaking pera yan na sinasabing hindi raw ma-account ng maayos. At ito na siguro yung part na medyo kailangan mong basahin ulit para maniwala. Ayon sa source na galing daw sa findings ng Commission on Audit, yung mga resibo raw para sa pondo, ang mga nakapirma, mga pangalan ng pagkain. Totoo, nandyan daw yung Mary Grace Piatos at Chippy McDonald's. Medyo kakaiba, di ba? At yan daw yung ebidensya ng irregularidad, sabi sa article. Alam naman natin na ang impeachment ay isang prosesong politikal. Pero sabi nga sa isang quote na sinama sa article, at the end of the day, it is about evidence. It's about facts. Sa huli, ebidensya at katotohanan pa rin daw ang dapat manaig. So, matapos ilatag lahat ng yan, yung mga sinabi niya, yung mga kaso, yung impeachment, ano nga yung naging final take ng source dito sa pinag-aaralan natin?
Ang konklusyon nila ay yung pattern daw ng mga kontradiksyon, hindi lang yan simpleng pagiging sinungaling. Ang sinasabi nila, ito raw ay pagpapakita ng pagwawalang bahala. Pagwawalang bahala sa katotohanan, sa pananagutan, at, well, sa talino ng publiko. Dahil dyan, para sa source, malinaw ang ibig sabihin nito. Ang mga kilos at salita niya raw ay nagpapakita na hindi siya karapat-dapat para sa isang opisina na nangangailangan ng transparency, paggalang sa batas at simpleng katotohanan. Kaya iiwan namin sa inyo itong tanong na siya talagang pinakaugat ng buong usapan na to. Kapag hindi nagtutugma ang sinasabi at ginagawa ng isang kandidato, saan ka titingin? Alin ba ang nagpapakita ng tunay nilang intensyon?